Lower part pa lang yan ng poles, meron pa doon paakyat. Ganda. Solo namin. Kami pa lang. Ay. Oh yeah. Akala ko hanggang dito lang. Yun pa pala hanggang doon, yun ang taso. Pero mo may natatago palang gantong pulse dito sa mismong Atimonan. Kaya mo ba? Eh bagay, ilang beses ka na umakyat ako. First time ko pa lang eh. Isang akyatan na lang to. Good morning. Time check, 8:30 ng umaga. Dapat mas maaga pa ako dito gigising. Kaso ang sarap ng panahon pala rito, ang lamig din naman. Kaya sabi ko kay kuya sa pinsan ko na pumasok na kasi siya ngayon sa school. Sabi ko, mamaya pa ako babangon. Hindi na ako makakasabay sa kanya pag alis. Ako na lang magsasara mismo nung gate ng bahay na to. At magpe-prepare na lang din naman ako para makapunta na tayo sa next destination natin. And mission 3 accomplish. Nadalaw natin ang pinsan ko dito sa Gumaca, Quezon. Tagal rin namin din nagkita eh. So mamaya ay may ikukwento ako sa inyo ha. At mag-aayos lang muna ako. Okay. Ready na, good to go. Wala na ba akong nalimutan? Teka lang, may napansin lang ako dito. Naabutan nyo ba to? Lalo na sa mga batang 90s. Eto oh. Portable TV ng mga batang 90s. May radio, TV, pero syempre, di antena pa rin to. Ngayon sa modern world natin, panay TV box na para makasagap ng magandang reception ngayon. Pag yan ang ginamit mo, ewan ko lang kung may masasagap pa sa panahon ngayon. Sarado na natin. Salamat sa aking pinsan at may tinaluyan ako dito sa Gumaca. Dito naman ang laging tuloy ko pagka napapadaan ako ng Gumaca. Minsan nga lang pagka talagang gusto ko nang umuwi o kailangan nang umuwi, hindi na ako nakakadaan. Pero pupunta't dadalawin ko pa rin naman ang pinsan ko. Lalo na't nag-iisa lang yung pinsan ko dito. Natin kalimutang ilak. Iyon. All goods. Aba, magandang panahon, makulimlim lang pero hindi na ulan. Kaya palang sarap ng tulog ko eh. Alas 9:15 ng umaga. At yung susunod nating destination, kung saan man tayo dadalhin ng kaibigan natin na tatagpuin natin, dito sa may Atimonan. Dapat, ang plano ko ngayon is dumaretso ng Bicol para ihatid yung prize nung nanalo, si Benmar Andes na taga Bicol, Kamalig Albay. Ang problema ko, hindi pa nga pala na may maintenance si Bisti. At tapos yun nga sa ating bracket, yung pinagkakabitan, naputol na naman, nawarak. Dadaan na naman tayo ng Tagkawayan. Baka lalong lumala, baka biglang malaglag na tong sa may top box bracket ko eh. Laking problema pa. Tapos may bengkong pa yung ating gulong sa likod. Kaya hindi agad-agad tayo pwedeng basta-basta na lang sumuong sa mga lubak-lubak, lalo na't malalalim. Kagabi, kumain lang naman kami sa labas. At nag-chill-chill. Siyempre, nagkamustahan kami ng pinsang ko. Ganda. At nagkwentuhan sa mga buhay-buhay. Siyempre, may mga natututunan din naman tayo sa experience ng iba. At diba, sabi ko naman sa inyo na ang pinsang ko ay binata pa. At dahil siya ay dito sa Gumaca at malayo sa amin, sa Laguna, lalo na sa pinsan pa namin na taga Bataan, minsan kailangan ko talagang dalawin si kuya. Nung sa ganun, syempre may nakakakwentuhan, meron siya na pagsasabihan ng problema, and hindi naman ako para magbigay ng advice kasi alam ko naman na mas marami pa siyang experience at magkakaiba tayo ng sitwasyon. Sa akin, handa lang naman akong makinig. Pagka siya ay humingi ng advice, binibigyan ko ng advice bilang pinsan. Pero dahil sa ako nakakabata sa kanya, syempre nasa kanya pa rin yung decision kung susundin niya yung advice ko or hindi. Siya pa rin naman yung magdi-decide, diba? Sa mga sitwasyon na kinakaharap niya ngayon. Payo ko lang sa inyo, kung magbibigay kayo ng advice, wag niyong lalagyan ng salitang dapat. Kasi pag sinabi mo ng dapat, halimbawa, nagbigay ako, dapat kasi ganito ginawa mo. Kumbaga, parang merong utos, hindi yun pagbibigay ng advice. Inuutusan mo yung sinasabihan mo. Dapat, eto gawin mo. Ganyan, di ba? So, hindi advice yun. Parang inuutusan mo yung mismong pinapayuhan mo. Para sa akin, ang tamang pagbibigay ng advice is ilalagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon niya
nasasabihin mo, kung ako ang nasa sitwasyon mo, siguro ganito yung gagawin ko. Kasi hindi mo rin naman alam ang mangyayari pagka ginawa niya yung sinasabi mong advice, kaya siguro, di ba? Yun yung payo na gustong madinig ng ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan natin at kung sino mang mga taong humihingi ng payo or advice sa atin. And speaking of advice, at itong ikukwento ko sa inyo ay tungkol dun sa ating mission number 1 kahapon. Sabihin ko sa inyo kung saan nanggaling yung ibinigay ko na yon, which is ikinonsulta ko rin naman to at sinabi ko sa aking asawa. Dahil nga sa nagkaroon tayo ng mga gastusin, meron nag-o-offer sa akin. May nagme-message sa akin sa page na isang betting site, kumbaga ipopromote. Pero sabi ko, kung Facebook, okay lang. Pero dito sa YouTube, hindi ako magpo-promote ng kahit anong betting or sugal or casino dito sa aking YouTube. Sa Facebook, okay lang naman siguro. Kahit naman sa mismong kahuli-hulihan ng video, doon mo lang ilagay, mga wala pang 1 minuto, kumbaga. Pero syempre, hindi naman talaga yung talagang promote na promote ka baga. Ilagay mo lang, okay na. So yung lahat ng bayad na nanggaling mismo doon sa nagpapa-promote, doon ko talaga itinulong. Imbis na pang sarili yung isipin ko, yung ibabayad sa akin, ipang tulong ko na lang, mas okay pa, di ba? Kaya kung halimbawa kontakin ulit nila ako at magpapa-promote ulit, isiguraduhin ko na yung ibabayad nila is mapupunta sa mabuti. Kumbaga itutulong natin. Kaya ako naka-follow din kayo sa Facebook page ko at yung mga pinopost ko naman din na video doon, yung iba is galing lang din naman dito sa mismong full vlog natin sa YouTube. Siguro may makikita kayo pagdating sa ulihan, mayroong promotion. Sana kayo mismo maintindihan ninyo. Pero hindi ko kayo hinihikaya talaga na magsugal, ha. At yun yung gusto kong sabihin sa inyo na sana ay maintindihan ninyo at lumawak sana ang inyong pangunawa sa ginawa kong yun. So, hindi pa ako nakain ng agahan, bili muna tayo na makakain tapos tambay tayo dito sa may Atimonan Bay Park. Kung saan napuntahan na rin namin mag-asawa yon. And kung di pa kayo nakakapunta, meron akong 360 video nun sa isa kong channel, John Fox BR Videos. Doon makikita ninyo yung mismong Bay Park and yung iba ko pang napuntahan na kung gusto nyo ma-experience na parang naandun kayo, naandun naman yung instruction kung paano nyo mapapanood ng mas ma-experience nyo in 3D and 2D na parang nakapunta na rin kayo doon. Okay, dito na tayo sa may Riles at pagkatapos nitong Riles na to, maraming kainan dito. Mga kare-karinderya na lang pala ako kakain para mas makatipid tayo. Tapos, nakikita pa natin yung view ng karagatan. Saan masarap kumain. Ito, nasa labas sa mga paninda. Opya. Ulam. Mag-ano dito? Isa. Tsaka isang kanin. Ito na lang pala, ginataan. Sarap kumain dito sa tabi. Kitang-kita mismo yung dagat. Tapos nito, punta pa rin tayo doon sa Bay Park. Doon tayo makikipagtagpo. Ning! Huwag na yung tinik. Magkano, te? Lahat po. Te, thank you sa tubig. Libre pa ng malamig na tubig. Alright, let's go! Kung okay lang sana yung drone magpapalipad ako dito kaso nagdi-disconnect. Ay, ganda-ganda pa naman dito. Di pa naman ganun kalakas ang hangin ngayon, Sakto lang yung hangin, sayang. Lardel, Siyain, Quezon. Hindi ko pa nga pala na ilalabas yung video ko na tinawid ko yan. Yung parang port na yan, ginagawa na ngayon, Tinawid ko yan, Naka 360 ako, I-edit ko pala. I-upload ko dun sa BR Videos na channel natin. Para makita nyo. Takot na takot ako dyan, nakala ko mahuhulog ako, Sira na kasi talaga yung yan, yung parang port na yan, Ayun yung lighthouse. Umakit din ako dyan sa lighthouse na yan, Yun, dito na tayo sa mismong Roro Port ng Atimonan. Naalala ko na kung anong isla yon. Alabat Island. Doon. Yan yung sinasakyan patawid. Dito naman, pag dinaretso natin to, dito na yung mismong Atimonan Bay Park. Katabi lang halos dito ng Roro Port. Oo, may mga nagpa-practice ng drum and lair. Ito na, Atimonan Bay Park. Diba? Ang ganda. Dito, pwede kayong tumambay. Dito rin noon, sa isang vlog ni Boy, natulog sila. Nagamit yung minivan, si Watod. Dadaan tayo dito. Isa tong portal. Shortcut. Maganda siguro to sa gabi, no? I remember you
you more than ever. I guess I'm lonely, I'm starting to grow old, and I thought my youth would last forever. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, cause all we had was us. Sarap naman dito. Habang iniintay natin yung kaibigan natin, tambay-tambay muna tayo dito. Pero parang, di kaya ito na yung kotse na parating. Ito na iniintay natin kaibigan, si Emer. Hello. O, napanood nyo naman siguro to sa Philippine Loop namin, yung last episode ni Boy P, na siya yung humabol na sumundo sa amin, dun sa mismong kilometer zero. And isa rin siya yung nanalo ng ng helmet na pinremyo ng Philippine Loop ni Boy P. Ayan, si Bro Emer. At magpapalipad siya ngayon ng drone niya. Ingat lang, bro. Ako ang kinakabahan. Lintik na drone ko. Kinakabahan pa rin ako tuwing magpapalipad tuloy ngayon. Mamaya ay dadalhin tayo ni Emer sa isang paliguan kasi hindi pa rin naman ako naliligo ngayon. Paliguan falls na makikita dito mismo sa Atimonan, and hindi ko rin pa yun napupuntahan. Tapos, if ever nakayanin pa ngayon, may aakyatin kami. Abangan nyo na lang kung ngayon din or bukas na ng umaga para mas maganda yung makikita natin. Kasi pagka umaga, may sea of clouds doon, bro. Yun. Tapos nang magpalipad si Bro Emer, sundan natin si Bro Emer at may sasakyan siyang dala ang sarap maligo. Anong pangalan ng falls, bro? Bantakay. O yun, Bantakay Falls. Siguro sa mga taga Atimonan at laging napunta rin dito, alam nyo na kung saan at anong itsura ng lugar na yon. Pero hula ko naman may pinagbago. Kasi dati daw, yung daan doon ay lupa pa. Ngayon, sementado na, kaya mas mabilis na makapunta. Kanina pa ako naghihintay, yung pala, ayaw mag-start ng kotse mo. Hindi ko na pinatay. Ano to, lobat lang. So, kapag kakotse at nalobat, kailangan mo ng pang-jump start. Yung katulad ng binili ko para sa asawa ko, yung merong power bank na merong kable. Unlike sa motor, pagka nalobat lang yung akin, may kickstart pwede kong i-kickstart Okay na? Okay na pala, taga lang. Alright, let's go. Akala ko hanggang mamaya pa kami. Naghihintay ako, ang tagal-tagal niya, yung pala ayaw mag-start. Pero buti okay na. Thank you, Lord. Ito yung nilabasan natin kahapon. Yung daan ng papasok ng Bitukang Manok. And dito tayo sa diversion road ngayon dadaan. Nasa harapan ko lang naman si Emer. Makikita natin ngayon ang itsura dito sa diversion road. Kung okay na ba, kung nagawa na ba yung mga sira-sira ditong kalsada. Pero kung dito kasi kayo dadaan, make sure na sobrang ingat nyo kasi mga makakasabay nyo talaga rito. Mga malalaking sasakyan, truck, bus, yan ang mga dumadaan dito Alam ko may magandang view rito sa kanan Bantakay Falls, 6 km, drive safe. Ito palang papasok na to sa kanan. Pag galing kayong Gumaka, pero kung galing pala kayo ng dito sa kabila, nasa kaliwang side. Oh, ganda. Parang yung sa pababa ng ng Tanay, yung pagpapasok ka sa mismong looban ng Tanay, Rizal. Ayos, ang ganda rito Ito yung siguro yung kinukwento ni Emer na dati hindi pa to sementado, matagal ka makakarating ng Bantakay Falls. Dahil sementado na, konting lakarin na lang pagdating doon sa mismong kung saan magpa-parking. Maula pa, maambon-ambon ng kauntian This way to Summer Resort. Itong kanan, ginagawa pa lang. Umaambon! Tirik na tirik yung araw umaambon dito sa parting dito. Alam niyo, itim naman ang kaulapan dun Iba ang ulap dito. Mga naman pala. Signage kung saan yon. This way. Mukhang uulan na talaga to. Dadiretso na ng ulan to. Oops, may konting rough road. Mukhang itong maikling rough road lang naman to. Pagkatapos ay sementado na ulit. Mukhang masarap ditong mag-camping-camping kung saan dito Ha? May po? Magkano po? 300 pesos po. Yung pong trekker guide. Tawagin ko lang po yung kasama ko. Pwede po ba? Sige po. Hinarang ako nung nandun. Ayun nga daw, mayroon daw babayaran tapos may sa trekker guide daw. 300 daw doon. Doon? Oo. Hindi napansin siguro ni Emer. Dito po address? Dito na rin po ba magbabayad? Baka may barya po kayo dyan. Sige po, pagbalik na lang po
So bago kayo dumaretso ng Bantakay Falls is madadaanan nyo to sila kuya. Sa tourism ata to sila. Kasi merong bayad ang trekker guide. Kumbaga yan yung kabuhayan nila rito eh. Kaya suportahan natin kung gusto rin natin naman na mapanatili yung kagandahan dito sa Bantakay Falls. Dahil first time ko, and sa iba makakapanood nito, kung first time nyo lang din, sama-sama tayong alamin at tingnan kung gaano kaganda ba tong sikat na Bantakay Falls dito sa Atimonan. Sinusundan lang namin yung naka-tricycle, si sir yung trekking guide namin. Siguro pagdating doon yung parking. Tapos maglalakad na tayo. Syempre, change outfit muna tayo. Mahirap mag-trekking at maligo nang naka-boots pa ako. Bago ko malimutan, ang bayad nga pala sa trekking guide ay 300 pesos. Tapos yung kanina, may pipilapan din kayo. Yung pangalan ninyo, kasarian, at saka address, at saka kung first time ninyo. Oh, parang ano pala to eh. Parang akala mo, pupunta ka ng landing point dahil dun sa bundok. Tingnan nyo naman sa likod ko, oh. Talagang napapalibutan ng kabundukan, no? Para ka din palang ano dito, daang Cordillera din. May ganun. Basta may mga pagkakahawig talaga sa ibang mga napuntahan din natin, lalo na panay kabundukan. Siyempre, may kanya-kanyang unique na kagandahan pagka pumunta ka sa iba't ibang lugar. Oh, taniman ng pinya, oh. What? Ganda pala. Walang mo. Nagkwento sa akin si Emer na meron pang ibang falls na meron dito sa Atimonan, which is sikreto. So yung mga lokal lang din yung nakakaalam at kung saan yung lugar na yon. Kaya sa susunod na pagbabalik natin dito, pupuntahan din natin yon. Oh, itong maganda. Oh, tingnan nyo naman. May hagdan. Papunta rin sa mismong taniman ng pinya. Ganda ng lupa rito. Ikaw. Anong bundok kaya yan, no? Sierra Madre yan yata. Oo, yan yata Sierra Madre. Diyan yung, dun sa parting yun, dun yung ginagawa yung yung pinuntahan nating daan na patagos ng Mauban. Biruin mo, no? Nagawa na rin ng kalsada to. Gaano katagal kaya bago nagawa? Nakikita ko na walang ilaw dito or walang mga poste. Pero yung isang kalsada ron na nadaanan natin, sa kalsada may ilaw. Yun yung umiilaw pagka kumagat na yung dilim. Wow! Anong tulay ito? Wala pang pintura. Bagong tulay pa lang din to. Parang masarap talagang mag-camping dito. Pero bago ka pumunta rito, kailangan mo muna sigurong magdala ng mga kailangan mo, ng mga pagkain kung gaano ka katagal mag-i-stay mag-camping dito. Kumbaga, stealth camping, yung tipong walang makakaalam na nagka-camping ka rito. May mga nakatira din namang mga lokal dito. Ayan, katulad nito. Oh, paakyat. May dalawang daan, kaliwat kanan at dito tayo sa kaliwa. Yung diretso. Medyo may kalayuan din ha. Kung halimbawa hindi pa gawa tong kalsada, lalakarin mo lang or kahit naman sasakyanin mo, sigurado mahaba-habang rough road ang dadaanan mo. Ito nga, nilulumot na yung kalsada, oh. Sabi sa akin ng tour guide doon, wag daw ako masyadong manabi kasi baka mapatsyempo ako sa madulas. Lumot nga yung nakikita ko dito. Okay, dito na tayo. Ito na yung mismong dulo ng kalsada. Ayan, nakalagay Bantakay Falls, Municipality of Atimonan. So ngayon, dito ay maglalakad na kami. Kaya mag-change outfit na ako. Diba? Para komportable tayo sa lakad natin. Tingnan nyo may dadaanan. Oh. Kuya, gaano kalayo? Ilang minuto? Oh, mga 30 minutes daw sabi ni kuya. Kami pa lang yata yung tao dito. Kaya magiging solo natin ang Bantakay Falls. Ano to kuya? May nakatira dito, pahingahan lang. Magiging pahingahan pag maraming guests. Ang lamig ng hangin. Oops. Tsaka meron na rin nakalagay na rito, tarpaulin, kung saan wini-welcome na kayo dito sa Bantakay Falls. Yan o, welcome to Bantakay Falls. May mga lamay-lamesa naman pala dito na kung saan pwede kang kumain. Ayun, lower part pa lang yan ng falls. Meron pa doon paakyat. Ganda. Ayun na. Solo namin. Kami pa lang. Aba, ano niya ang aakyatin ko ah.
yeah. Akala ko hanggang dito lang. Yung pa pala hanggang doon, yun ang taas oh. May nag-attempt na bang umakit niya sa pinakataas? Nakakakit doon? Ano na pinakamagandang view, sir? Doon ang pinakamagandang view. Isa ng daan nun, pagpapunta ron. Ito tayo sa gagawa sa mga adventure. Oh. Oh yeah. Salamat kay Emer, dinala tayo dito. Pero mo may natatago palang gantong pulse dito sa mismong Atimonan. Kung lagi lang tayong dumadaan sa mismong zigzag road, pagdating ng diversion road, ito pala yung nagtatago dito. Napakaganda. Grabe. Aakitin namin daw yun, oh. Hanggang doon. Kaya ba? Kaya mo ba? Eh bagay, ilang beses ka na umakyat. Ako, first time ko pa lang eh. Akatin na natin at nang tayo ay makapag-start na ng maligo. Huwag lang mahuhulog, basta lahat ng gamit. Takes time. Sige, akyat. Adventure gusto mo ha? Oh, eto. Ginawa ko ng paraan yung bag ko eh. Isinabit ko na mismo yung ano eh. Yung thirst plus ko eh. Dito sa mga ugat-ugat ka, kakapit. Tsaka tatapak. Woo! Meron pa doon? Ano na yung pinaka-post? Alright! Bantakit mo, isa na yun. Dito. Mas mag-iingat dito, mas malumot. Saka, pag doon tayo, ang tanong, makakababa pa ba tayo dyan? Bakit tayo doon? Tama na hanggang dito na tayo sa may baba. Kita ko kagad, tsaka ramdam ko na madulas. Oh. Ganito ang technique. Para di ka madulas, uupo ka. Tapos nakakapitan. Huwag mo nang intindihin kung branded yung suot mo. Buhay yung nakasalanay sa'yo dito. Ang lamig ka ba? Taas pala sa malapitan. Ligo time. Lakas! Tabi-tabi lang tayo. Hindi natin kaya pumunta ron eh. Pero at least nakikita nyo naman oh. Nakikita mo na yan. Yeah. Ano na, Mer? Sulit ang punta rito ba? Kain muna kami, tanghalian na. Kuya, kain! Ang trabaho pala ng guide dito, yung sinasamahan nila na pupunta rito, hanggat di umuwi, di rin sila uuwi. Kuya, oh! Pagka yung anong buwan yung maraming tao dito? Ayong sir, magmamahal na araw, marami rin. Pag mahal na araw. Tuwing linggo, dami-dami rin. Yun yung mga araw. Di maganda pala kasi solo natin ngayon eh. Pag mahal na araw sir, hanggang sa baba. Hanggang sa baba? Daming tao talaga. Tapos ako. Kuya, kuha ka na rito. Harap nito ah. Time check, 3 PM. At nag-decide na kami na umahon na pagkatapos namin din kumain at magkwentuhan ni Emer. At ito, umuulan na oh. Ay! Kaya hindi na muna ako nagpalit eh. Kasi uulanin lang din naman, mababasa. Eh di ito na muna suot ko oh. Diba? Ayos din yung tour guide namin. Kahit na sino namang tour guide ang iano sa inyo rito sa mismong Bantakay Falls, ay maghapon kayong babantayan hanggat hindi kayo nakakauwi. Ganon ang trabaho ng tour guide. Kaya sulit na rin talaga yung ibinayad namin sa tour guide. As in, aalalayan ka dun sa mga dadaanan. At syempre, matuto rin tayong makinig sa sinasabi ng tour guide na kung bawal doon pumunta or kung saan wag kayo dadaan, nung sa ganon hindi rin naman kayo mapahamak.
So pupunta kami ng tabing dagat ni Emer ngayon. At medyo bitin ang aming bandingan dito. At may kubo raw doon na pinaparentahan, which is pwede naman doon kaming matulog. At saka may CR doon. Hello po. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Ba, mukhang awasan pa lang ng mga estudyante ah. Doon ang paaralan nila. Malapit lang pala. Yeah! Mga tropa! Tropa! Oh, teka lang. Meron ako nadaanan. Gusto kong mag-share ng blessings. Wait lang po. Ito po. Sige po. Sige po. Okay po. Ingat po. Yan yung mga deserve nating tulungan. Yung mga ganyan yung sitwasyon. Ba, matarik to ah. Pero no match yan kay Beastie. Butit solo ko't nabawasan yung gamit na dala ko nandun sa sasakyan ni Emer. Okay. Nakalabas na tayo. Diversion road na ulit. Lalaki ng... Walang niya mo. Ang lalaki. Dito, mananabi ka naman. Kasi yung mga sirang daan ay nasa gitna. Pero pag doon sa may papasok or palabas ng Bantakay Falls, yung kalsada naman doon ay panay malumot yung sa tabi. Kaya gigitna ka naman doon. De Gracia Beach Resort. Dito pala ako dadalhin ni Emer. Oh, yun. May kubo-kubo doon. Open 24 hours pala to. Ngayon lang ako nakapasok dito ah. Although lagi kong dinadaanan ah. Tingnan nga natin kung gaano kaganda rito sa lugar na tong pinuntahan namin. Si Emer ang nagyaya dito at gusto niya ro din magdagat. Oh, ayos pa naman pala yung place. Oh, may mga kubo-kubo pa. Pero pala rito nga eh, daan eh. Di mo ba napupunta yung Alabat? Alam niya ka, taga-Timonan, di na pupunta yung ano. Okay, gusto mo schedule natin kung kailan tayo pumunta dyan eh. Maraming maganda dyan. Anong maganda? Ano yung gusto mo? Magandang babae? Magandang ano? Yung lugar, yun. Baka mamaya kung anong maganda ibig mo sabihin eh. Ako rin, hindi ko pa rin napupunta yung Alabat na yan. Planuhin muna natin, i-schedule natin kung kailan tayo pupunta dyan. Haba yan eh, no? Pahaba. Etong mismong kubo na to, dito kami matutulog. Pakita mo na kung ano mga dala mo. Kala ko gin to eh. Totoo nga, gin nga. Tamang-tama naman, mainit eh. Pampainit pala. Malamig eh. Yon. Talagang gin kalamansi, daming kalamansi ah. Oh. Isa mo na yung kalamansi na yan. Wala na ba yan yung parang ano, may demonyo, tinatapon? Wala nang ganun-ganun. No? Ang liit-liit ng ano bote, tatapon pa yung ano. Kasi ka pa, malang boto ng gin. Ito na nga pinakamurang alak yata ngayon. Magkano na ba to? 75 yan. Ha? 75. 75 na to? Parang nung dati, ano lang to eh. Parang 40, 30. Oo, mga ganun. 75. 75 na pala. Nag-live ka ngayon. Oo, nakalib ako. Dapat ganun din kayo. Minsan mag-live din naman kayo. Hindi pa na trabaho. Pahinga din. Oo. Oh, ha, Angel ha? Nakakamiss lang yung ganito na ano, na nasa tabing dagat. Tapos shot-shot. Kwento-kwento, kahit wala kwenta. Alam nyo, nung tatrabaho din ako, ganito. Mayroon akong kasamahan na taga sa amin. Lagi ako niyaya, ano, hindi ka pa tutulog. Shot muna tayo. Patulog. Anong ano pa matulog? Eto, ganito lagi. Oh, gin. Kaso, sa isang ganto lang, dalawa lang kami, talagang bagsak ka na kagad eh. Tulog ka talaga. Oo. Bagsak ka dyan. Hilik ka kagad eh. Pag tumunog yung alarm clock eh, talaga naman, parang gusto mo pa. Mamaya na yan. Mamaya na eh. Gin tubig lang talaga yun. Ito talaga magka-partner eh. Paano ba pag gin at saka juice, may tama pa rin pero hindi ganun kaano. Parang same na. Kumbaga gusto mo lang ng pamatay lasa. Pamatay lasa dun sa ano. Tama. Kaso may kalamansi naman, okay lang naman yan. No? Mga gin sipol lang. Lagay mo ng gin. Gin sipol. Tapos tubig. Bago na kasi mga ano, gin iced tea, gin pomelo. Oo, mga ganun. Gin sipol muna. Gin sipol. Gin Sipol, sabay inom ng tubig. tubig. Okay na. Kamatay lasa lang naman yun. Nakatapos na kami, oh. Yeah. Pero okay lang naman. Sakto lang naman yung inom namin. At ang aking kaibigang si Emer ay... Kita nyo ba? Kita! Ang linaw talaga nito. Umiihis sa dagat.
Kaya po nagiging maalat ang dagat dahil sa mga umiihi dyan. Yan yung isang dahilan doon. Magbanla ko na, oy, ang lamig-lamig na. Ay, magre-ready na rin para matulog at bukas ay tuloy ang ating lakad para umakyat dahil tumigil na naman yung ulan. Kumbaga, dumaan lang yung ulan. Masarap din talaga na meron kang pinagsasabihan or nakakwentuhan ng mga nangyari na hindi alam ng iba. Kasi sila yung mga taong handang makinig sa'yo sa mga kinukwento mo at alam mo na maniniwala sila sa'yo. Diba? Eh siya, tayo ay magpahinga na para bukas at aakyat pa tayo kung saan man tayo aakyat. Kaya bukas malalaman eh. Dito ako hihiga. Parang ano lang naman, hampas loopers yan eh. Diba? Kahit saan tayo matulog, pwedeng pwede. Ay. Although malamig, pero kaya naman yung lamig. So paano? Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Maga-maga tayo. Aywa. Good night. Mer, parang nagdahilan ka lang yata sa akin eh. Mukhang inutakan mo ako eh. Ganito pala yung gagawin natin eh. Alam mo na kasi nakapunta ka na rito eh. 1 kilometer na lang oh. Basta madami kang madadaan ng ganito. Nakakatakot. Medyo nangingimi na yung binti ko. Mag-iisang oras na tayo naglalakad paakyat. Malapit na nating makita kung saan tayo nandun. Oh, ang ganda! Oh! What? Solid! Yun!